Ayan, magandang araw. Pag-usapan natin yung isang video ko na tip para pag nagpalit kayo ng brake pads, iwas disgrasya. Kasi ganito ho yun. Yung video ko na yun, ginawan ko ng video kasi may mga nangyayari na ganun. Nangyari na rin yan sa kasamahan ko dati. So pag nagpalit po kayo ng brake pads, ang laman ng video na yon, kaya panoorin nyo na lang oh. Konting tip lang oh, pero napakahalaga na ito. Maaring magdulot ng disgrasya. Ito, nagpalit kami ng brake pads. Pag nagpapalit po kayo ng brake pads, dapat hindi nyo muna paandarin yan o wag nyo munang aalisin sa sakyan ninyo. Kasi yung piston po nyan, pag nagpalit ng brake pads, itutulak nyo yan ulit. So madaling sabi, hindi pa nakalapat maigi yung piston dito sa brake pads. Yan, bago yan. Hindi ko na na-video, nakakabit na kasi yung gulong. So mangyayari niyan, pag unang tapak ninyo, wala pang preno yan. Kumbaga sagad yung tapak ninyo. So ang gagawin natin, punta tayo dito sa sakyan ninyo. Unang tapak niyan, lubog. Sagad. Ayan. Tapos ang gagawin po natin dyan, bubombahin muna natin yan hanggang sa tumigas. Pwede nyo paandarin makina, pag matigas na, okay na yun, saka na po kayo umalis. Wag nyong paandarin ng hindi pa matigas yan, kasi lubog yan, wala pang preno yun. Bubombahin nyo muna bago paandarin o bago umalis yung sasakyan. Pwede nyo paandarin yung makina, pero wag nyo munang imumove, kasi pwedeng mag-cause ng aksidente yon. Meron na ako nakita nun sa grupo ng Wigo last year. Ang ano doon, ang sinabi niya, after daw magpa PMS, nawala ng preno. So yun yung isang pwedeng pagmula nun. So ipaliwanag ko muna sa inyo kung bakit kailangan bombahin. Dito tayo. Ito yung brake pads nyo. Pag nagpalit na tayo ng brake pads, o pag nagpapalit ng brake pads, suminipis yan. Okay? Yung disc brake po natin, ito yung tinatawag na self-adjust. Pag luminipis yung brake pads natin, itong piston na yon, kusang lumuluwa yan. Madaling sabi, lumalabas siya dahil doon sa fluid. Nakita nyo itong baso-baso na to? Puro fluid po yan. Yan loob niyan. So, pag luminipis ang pad nyo, lumuluwa yan, marami rin fluid na naiimbak dyan. So ngayon, pag nagpalit tayo ng brake pads, ito, syempre luwa na yung manipis ipo-press back natin yan, pababalikin natin yan. So ngayon, yung piston ninyo hindi pa nakalapat sa brake pads. Sana ba yung bakat nito? Ito. Ayan, pansinin nyo yung bilog na yan. Ibig sabihin, nakalapat dyan at dyan lumalapat yung piston natin. At pag sinilip ninyo yan, yung clearance nyan, sobrang liit lang. Ganito lang halos ang clearance nyan. No? So ngayon, pag pinrest back natin ng sagad dyan, para may pasok yung mga kapal na brake pads, malaki yung awang nyan. Yan. Sabihin natin na ganyan. O, yan. Pag malaki yung awang nyan, unang tapak mo ng preno, syempre hahabulin niya ngayon yun. At hindi pa hindi pa kakagat yung preno ninyo yan. So nangyari, pag unang tapak ninyo at hindi kumagat yung preno, syempre pag inunahan tayo ng taranta natin, matik yun, wala nang preno, hindi na natin alam gagawin natin. Minsan ang nangyari na sa halip na yung preno yung tapakan na sa taranta, yung silinyador na yun yung tapakan, diretso na. So aksidente na yun. So kaya pag binomba nyo yan, siyempre bubombahin nyo, yung fluid kasi niya nasa taas. Pag binomba niyo yan, lalapit yung piston hanggang sa lumapat niya, hanggang ma-reach niya to, hanggang lumapat na. So magkakaroon na siya ng preno at titigas na. Kasi pwede nyong obserbahan mga sir, kung halimbawa na nagpapalit kayo ng brake pads o nag DIY kayo, try nyo lang tapakan yung unang tapak lang kung ano yung sitwasyon. Lubog po yan o malambot o hindi kakagat ang preno niyan. So pag binomba ninyo, saka yung titigas. Okay. So
may mga komento po kasi doon na marami na kailangan daw i-bleed, kung ano-ano pa na responsibilidad ng mekaniko yon. Basta maraming negative kasi maraming ano eh. So wala naman akong pakialam na doon. Ang ano ko dito, syempre pag may mga nakabasa ng mga comment na yon, pwedeng paniwalaan. So itong video na to ay paglilinaw na dapat syempre kung makabasa ka sa comment section ng anuman, pwede nating suriin kasi ano na tayo ngayon mga sir, moderno na tayo eh. Pwede na tayong manalagsik ng sarili natin o kaya pwede nating obserbahan sa sarili natin. So simulan natin yung kailangan daw i-bleed. Para sa mga hindi po nakakaalam, yung sasakyan natin, unahin natin bakit kailangan mag-bleed, okay, ng fluid. Yung brake system po natin hindi pwedeng may hangin sa system kasi pwedeng lulusot ang preno mo, pwedeng mawala ng preno. Kaya yan, yung bleeding po ay paraan para maalis yung hangin dun sa brake system natin. So sa madaling sabi, pag nagpalit ka ng brake pads, hindi po papasukan ng hangin yan. Oh, so sinasabi mo, Tireman, pag nagpalit ako ng brake pads, hindi mo na kailangan mag-bleed. Yes po. Kasi pads lang naman yan. Wala tayong pinalabas na fluid yan. Kasi paano magkakaroon ng hangin sa system pag nagpalit tayo ng caliper kit, nagpalit ng wheel cylinder, nagpalit ng brake master, hanggat hindi ginagalaw yun o walang nare-release na fluid yan, hindi po magkakahangin yung system natin. O kung good condition yung mga pyesa natin dyan. So walang dahilan para mag-bleed. At nagpalit ka lang naman ng brake pads, hindi mo kailangang i-bleed po yan. O yun, isang tip ko sa inyo, baka mamaya maloko kayo na sabihin, pinala natin yung brake pads yan, sir, ma'am, kailangan natin mag-bleed. Bili na kayo ng singilin namin kayo ng bleeding. O hindi po pwede yun. Siyempre hindi na po kailangan yan. Palit kayo ng brake pads. Ikalawa, yung responsibilidad daw ng mekaniko. Yes, tama po yun. Responsibilidad ng mekaniko yun na bago i-release sa mga car owner ay goods na o talagang na-test na. Pero yung video na yun, what if nakakalimutan ng isang gumagawa? So hindi naman porket nagpagawa na tayo, hindi wala na tayong pakialam sa sasakyan natin. Siyempre dapat meron rin tayong matuto tayo mag double check. Kagaya ng sinasabi ko na i-double check niyo yan kung unang tapak ninyo, obserbahan nyo na muna, bombahan bago patakbuhin. Kasi kayo rin naman nung umaaksidente doon. Okay, tanong, Tireman, mayroon ba kaming dapat ipangamba kung sakali na mangyari yon? Wala pong mangyayari ninyo, basta bombahin po ninyo yung preno bago paandarin yung sasakyan. Hindi nyo na po kailangan mag-bleed doon. So yun, ginawan ko na lang po ng video para naman po, kasi sa ngayon social media, ang dami pong niyan, daming commentator dyan, daming mga henyo dyan. Wala naman akong pakialam sa kanila, so malaya naman nila magkomento doon. Ang point ko po rito, kayo bilang car owner, lalo sa future mechanic, kung halimbawa sa comment section meron kayong nabasa na kung ano man, pwede ninyong i-research yan, pwede ninyong busisiin kung tama ba yan, o kaya ako yung pinagsasabi ko, pwede ninyong busisiin yan o mag-research kayo kung tama ba yung pinagsasabi ko. Kasi madali na lang po ngayon, may YouTube na, may Facebook na. Kasi minsan baka mamaya paniwalaan natin, doon pa tayo lalong mapahamak. Tsaka siyempre pipiliin natin kung sino yung paniniwalaan natin. So yun lang naman, kung mali ako, tama sila, edi ganun talaga, tatanggapin kung mali ako. Pero kung siyempre kayo rin na maghuhusga niyan eh. Piliin nyo po kung sino yung nagsasabing ng totoo para at least yung magiging knowledge ninyo ay makatotohanan. Hindi yung kuro-kuro lang na nabasa lang natin sa Facebook, walang katotohanan, fake news yun. O syempre
kailangan din natin magbase lalong-lalo sa mga car owner na wala pang alam. So hindi ko naman sinasabi na hindi nyo dapat lahat yan paniwalaan, pero mayroong mga dyan, may mga maling sinasabi sila. So syempre salain din natin. So yun lang, try nyo lang, observe nyo lang pag nagpalit kayo ng brake pads, tapos unang tapak nyo yan, malambot yan o kaya lubog yung preno ninyo. So ibig sabihin, pag lubog yung preno nyo, wala kayong preno nun. Kabobombayin nyo lang yun, hindi nyo lang kailangan i-bleed yun. Okay? Tuwing kailangan tayo na dapat nagbe-bleed, pag nagpalit tayo ng repair kit, pag nagpalit ng fluid, nagpalit ng wheel cylinder, yung mga hose, kailangan i-bleed yan kasi magkakaroon ng hangin sa system yan. So yun, maggagawa na lang po ako ng video na na paano mag-bleed ng tama para at least may idea rin sa lalo sa mga mekaniko at yung mga mabibilis na paraan sa pagbe-bleeding ng brake system. Okay? Ayun lang. Piliin po natin yung paniniwalaan natin. Okay? Ingat po tayong lahat.